Ito na ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang Tandem. Mas matinding init ng panahon sa bansa, asahan na sa susunod na buwan publiko. Pinaghahanda na. Life expectancy o buhay ng mga Pilipino humaba ayon sa pag-aaral. Panukalang heartbreak leave isinusulong. Bilang ng mga nare-recover na bangkay matapos ang landslide sa Maco, Davao de Oro, umakyat na sa 72. Sa gitna ng umano'y ceasefire ng Senado at Kamara, Senador Marcos bumuelta. Pilipinas ika-4 sa may pinakamataas na kaso ng tuberculosis. Sa balita kalakalan, cash or remittances ng OFWs tumaas. Balita naman sa ibayong dagat, mga bata sa Israel tinamaan na ng malnutrisyon, kagutuman, pinangangambahan. Sa balitang showbiz, Batangas Vice Governor Mark Leviste. Hindi raw bibitaw kay Chris Aquino. At ang tabayanan sa balitang pampalakasan ng Real Sports ni Tandem Anthony Suntay. Nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamagitan po ng ating pumipila may todong lakas. DWIC 882 at Aliu Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Thank God. It's Friday ngayon pong Pebrero 16 taon 2024. Sa ngalan ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga makakasama, Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Sa oras ng 8 sandali makalipas ang ika-6 na umaga, sa mainit nga na detalye ng mga balita, asahan ng titinti pa ang init ng panahon sa susunod na buwan. Ito ang ibinabala ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis. Sa gitna nga ng nararanasang tagtuyot, mainit na panahon dulot ng El Nino phenomenon sa ilang bahagi ng bansa. Una nang inihayag ng Pag-asa na posibleng ngayong taon ang maranasan ang pinakamainit na temperatura ng bansa, lalo na't dry season na sinabayan pa o dulot huyan ng El Nino. Batay sa kanilang forecast, posibleng umabot sa 36 degrees Celsius ang temperatura, ang init niyan. Ang posibleng maranasan sa Metro Manila sa susunod na buwan. Mas mataas pa yan mas tataas pa ito hanggang sa susunod na buwan, sa Abril. Nabatid na kung mainit na sa Metro Manila ay mas magiging matindi pa ang init sa ilang bahagi ng bansa, kung saan posible pang umabot hanggang 40 degrees Celsius. May matindi nga ang temperatura sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan Valley region. Sa ngayon, pumasok na ang peak o yung rurok ng El Nino. Itinagdag pa ng Pag-asa na halos buong bansa na ang tatamaan ng dry condition, dry spell at drought pagsapit ng Abril at Mayo. Sa kaugnay na balita, dadami pa ang mga probinsyang makakaranas ng El Nino phenomenon. Batay sa tala ng Pag-asa, 17 lalawigan ang magkakaroon ng dry spell o makakaranas ng dry spell sa pagtatapos ng Pebrero, habang 10 pang lugar ang makakaranas ng matinding tagtuyot. Samantala, 14 na probinsya na ang kasalukuyang nakakaramdam ng tagtuyot, habang 10 lalawigan ang nakakaranas ng dry conditions. Paliwanag ni Annalisa Solis, Climatology and Agrometeorology Division Head ng Pag-asa. Ito'y dahil nararamdaman na ang peak o rurok nga ng El Nino phenomenon. Iginit naman ng pamahalaan na hindi matatapos ang trabaho ng Task Force El Nino sa pagwawakas ng tagtuyot sa bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Assistant Secretary at Task Force El Nino Spokesman Jovi Villarama, magpapatuloy ang kanilang trabaho kahit humupa na ang El Nino na inaasahan pagsapit ng Hunyo. Ipinalawanag ni Asek Villarama,
na maaaring umabot pa ng Setyembre ang kanilang trabaho dahil kailangan patuloy nilang tutukan ang mga labis na apektado ng tagtuyot. Iginiit pa ng opisyal na dapat tiyaking maihahatid ang kinakailangang tulong kahit tapos na nga ang El Nino. Sa ngayon, ang Region 6 at 9 ang pinaka-apektado ng El Nino. Tandem! Diyan makaka-apekto nga sa produksyon ng mga produktong pang-agrikultura ang El Nino phenomenon. Ito naman ang babala ng ekonomistang si Michael Ricafort kung saan kanyang binagyan diin na maaari nitong mapataas ang presyo ng mga bilihin tulad ng bigas. Ayon kay economist Ricafort, ang bigas ang isa sa pangunahing dumadagdag sa inflation sa bansa. Dagdag pa ng ekonomista, maaaring makaapekto pa rin sa supply ng mga produktong petrolyo. Ang giyera sa pagitan ng Russian at Ukrainian forces, gayon din ang gulo dyan sa Middle East. Tandem! Pinagtitipid naman ng tubig ni Defense Secretary at Task Force El Nino Chairman na Gilberto Teodoro Jr. ang mga sundalo. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng gobyerno na paghandaan ng mabuti ang epekto ng El Nino phenomenon. Binigyang diin ni Secretary Teodoro ang kahalagahan ng pagtitipid ng tubig, lalo't nararamdaman na ang tagtuyot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinag-utos pa ng kalihim ang pagpapanatiling maayos sa lahat ng mga pasilidad. Tandem! Pinangangambahan naman ng OCD, Office of the Civil Defense, na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng taong mataas na temperaturang dulot ng El Nino phenomenon. Kasunod nito, pinaalalahanan ni Civil Defense Spokesman Director Edgar Posadas ang publiko na ugaliing uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig upang maiwasan ang dehydration. Samantala, nagbigay naman ng paalala ang Department of Agriculture sa mga magsasaka na dapat well-monitored o mahigpit na i-monitor ang mga hayop at may sapat na inuming tubig upang maiwasang ma-heat stroke. Tandem! Speaking of tubig, nananatiling sapat ang alokasyon ng tubig sa Angat Dam. Ito ang tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System sa gitna nga ng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay MWSS Engineer Christian Gonzales, nasa komportableng level pa ang tubig sa mga dam kabilang ang Angat na pinagkukunan, pangunahin pong pinagkukunan ng Metro Manila at mga karatig lugar. Iba't ibang interventions na rin anya ang ginagawa ng mga water concessionaire tulad ng Maynilad at Manila Water. Idinagdag pa ng MWSS na nakikita nilang epektibo ang inilabas na memorandum ng Malacanang sa lahat ng mga tanggapan sa gobyerno na magpatupad ng mga hakbang para sa pagtitipid ng tubig. Tandem! Aabot sa 30 deep wells sa Metro Manila ang inaasahang matatapos sa lalong madaling panahon. Ito'y sa gitna ng paghahanda para sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Presidential Communications Office, Assistant Secretary at Task Force El Nino spokesperson na Joey Villarama, bagamat sapat ang level ng tubig sa mga dam, ay handa na ang gobyerno sa magiging epekto ng tagtuyot. Sa ngayon, pinagpapatuloy ang pagkukumpuni sa mga balon sa Metro Manila upang magamit bilang alternatibong pagkukunan ng tubig. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, bagyang humaba ang average life expectancy ng mga Pilipino. Batay ito sa datos ng United Nations kung saan tumaas ang average life expectancy sa Pilipinas ngayong taon. Sa pinakuling datos ng UN, 71.79% ang life expectancy kumpara sa 71.41 years po ito nung kumpara ho yan noong nakarang taon. Nabatid na ang bilang na ito ay sumusukat sa inaasahan nga pong haba ng buhay ng isang tao o mortality simula ng isilang o simula pa nung ipanganak. Tandem! At dito naman sa Kamara, o para mas sumaba pa siguro ang buhay, isinusulong sa Kamara ang isang panukala na naglalayong bigyan ng heartbreak leave, ouch, at emotional support ang mga empleyadong
bigo sa pag-ibig. Ayon kay Congressman o Cagayan de Oro, Congressman Lordan Suwan, ang may akda ng panukalang Heartbreak Recovery, ano tawag dyan? Ay, Heartbreak. Resilience Act o House Bill 9931. Ayan, ha? Layo nitong matulungan ang mga empleyado na naghihirap dahil sa pinagdadaan ng break-up. Naku naman, sa ilalim nito, bibigyan ng isang araw muna ha, isang araw lang na unpaid heartbreak Unpaid leave. pala eh. Unpaid naman pala eh, pwede naman pala anytime. Kada taon ang mga empleyado na wala pang 25 years old. Aba, paano naman yung pataas? Nagkaka-heartbreak din eh, di ba? Ang mga empleyado na edad 25 hanggang 35 ay mayroong 2 araw. Yun naman pala. 2 days. So, habang tumatanda ka, nakakaranas ka ng Patas ng heartbreak. patas. Yung araw na bibigay sa yung bilang heartbreak leave kada taon. Habang 36 years old pataas naman ay 3 araw na unpaid heartbreak leave ang maaaring gamitin kada taon. Paliwanag ni Congressman Suwan, upang maging kwalipikado ang empleyado, May qualification kailangang sumulat sa kanyang employer kaugnay ng pinagdaraan ng break-up o heartbreak. Paano yun? Oh, Diba? dapat may Susulat kayo, paano mapapatunayan? Mag-iimbestiga pa yung employer mo. Dear- Kaya ikaw ay Ate Juday. Dear Ate Juday. Dapat kasi meron hong kaakibat ho yan na Emotional support dapat. Dapat meron ho yung kaakibat na Oo. counseling, Yan. psychological counseling, Guidance. guidance, 'di ba? At meron ding health medication kasi ho yung Mahirap yan, no? mahirap ho Lalo yan. na kung ang pinagdaanan mo, tandem drug. Bagay, may punto siya doon. Parang ilang taong kayong para sa mga artista. Oo, yun pa. Diba? Yung iba Bago kinikim-kim. Ay, mahirap yun. Yung iba pasintabi, suicide pa nga. Diba? Wag niyong gagawin yan. Meron ho ding epekto, emotional effect ho yan. Yun ang pinakamatindi, yung emotional, because hindi yan nakikita eh. Merong mga tao, Pinipigil, may mga ayaw tao ho ilabas. kasi na hindi naman talaga vocal sa mga ganyan. Kaya ho nauuwi sa ganyan. Palagay ko dapat paanuhan nila, tutukan nila yung aspeto nung sa kalusukan. Yan. Sa halip na yung unpaid naman pala. Pero dapat matiyak na talagang ang gagawin niya for that heartbreak leave, unpaid, no? Kahit unpaid, yung maging well siya. Maayos makatulong sa kanyang pinagdaraanan na medyo makamove on, no? Yung kanyang magiging leave. Kidding aside, mahalaga po ang kalusugan ng ating puso. Of course. Importante po yan, di ba? Kumbaga, kahit naman ho, ilang beses hong madurog yan, Ay. titibok pa rin naman ho yan. Siyempre. So, Diba? ay nako. So, sige, tayo po ay magtungo na sa ilang pang mga balita ngayong araw po nito ng TGIF. Umabot na sa 72 ang patay sa landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Batay sa pinakuling datos ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Maco, nasa 36 katao pa ang nawawala. Ayon kay Leia Anyora, Cluster Head ng DILG Management of the Dead and Missing, aabot na sa 39 na death certificates ang na-issue matapos ang pagguho ng lupa sa naturang lugar. Kaugnay nito, mananatili naman ang mga tauhan ng City o Davao City Urban Search and Rescue 911 ng 3 araw upang tumulong sa retrieval operations sa naturang lugar. Tandem! Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni Davao de Oro Vice Governor JV Tyrone Uy ang pahayag na pinayagan niya ang mga residenteng bumalik at magtayo ng bahay sa no-build zone sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Ayon kay Governor Dorothy Gonzaga na matagal nang naninirahan sa paanan ng bundok ang mga residente bago pa siya nahalal bilang gobernador. Sa kabila nito, itinanggi naman ni Vice Governor Uy ang naturang pahayag ng gobernador. Giit ni Vice Governor Uy, nirelocate na nila noon ang mga residente matapos ang landslide sa Maco noong 2008 na ikinasawi ng 28 individual.
Nabatid na naging gobernador si Vice Governor Uy simula 2016 hanggang 2022 at ang tatay nito naman noong 2010 hanggang 2016. Tandem! Tuloy-tuloy naman ang pagtulong, pagsaklolo ni Senator Christopher Bongo sa mga biktima ng kalamidad sa Davao Region. Ayon kay Senator Go, handa tumulong at magserbisyo ang pamahalaan sa mga Pilipino anumang krisis ang kanilang kinakaharap. Pagdating nito, nabatid na binisita rin ang malasakit team na mambabatas ang tahanan ng 18 individual na naapektuhan ng landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. At binigyan sila ng tulong pinansyal at grocery packs. Magugunit ang itinataguyod ng mambabatas ang kahandaan at katatagan ng bansa sa pagtugon sa kalamidad. Tandem! Huwag naman to sa mga donasyon. Muling pinaalalahanan ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, ang publiko na please lang, huwag mag-donate ng ukay-ukay o mga gamit na damit. Ito'y matapos makatanggap ng wedding gown. Ako po, ang ahensya Meron na bilang namang donasyon nag-trip. sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha, dulot naman ng TRAF ng LPA dyan sa Davao Region. Ayon kay Leo Quintilla, Social Welfare and Development Special Assistant to the Secretary for Disaster Response Management Group. Bukod sa cash, tumatanggap naman ng donasyon na pagkain at non-food items ang kagawaran maliban na lamang sa mga pinaglumaang damit. Oo nga naman. Huwag naman ganun. Gayunman, kung magbibigay ng pagkain ay dapat anyang tiyakin na ito ay magtatagal ng hanggang 6 na buwan bago mag-expire dahil kanila pang iniimbak ang mga ito. Tandem! Yung ibibigay mo dun sa mga nasalanta ng kalamidad. Donate mo na lang yan dun sa mga nagre-repair, di ba? Oo. Na para baka maayos pa. Pambihira ang kailangan naman talaga food. Yes. Non-food items, except yun na mga Non-food ganun, items. Diba? Yung sa non-food items, mahalaga po yung kumot. Yan. Kumot oo. po, yung lalo yung makapal kasi yung bago wag naman yung wag naman yung mga pinaglumaan, di ba? Mahalaga po kasi syempre kapag yung mga yan walang bahay, pag sila sa labas natutulog, nilalamig yan. Diba? Mahalaga po yan, ha? Pati yung tubig, kung meron ho kayo malinis ho na tubig, mag-donate ho kayo mga bottled waters. At sa Matala, umapela naman si Malolos Bishop Dennis Villarojo sa mga Katoliko na makiisa sa pagdarasal para sa mga biktima ng pag-collapse ng ikalawang palapag ng St. Peter Apostle Parish Church sa San Jose del Monte City, Bulacan. Sinabi ni Bishop Villarojo na nananalangin sila para sa mabilis na recovery ng mga sugatan, sabay ng pakikiramay sa pamilya ng 80 anyos na lola na nasawi sa insidente. Tuloy-tuloy din anya ang pagkakaloob ng tulong sa ng mga otoridad sa mga sugatan, maging sa mga naulila ng biktima. Kapatid naman ni San Jose del Monte City, Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Gina Aison, na maya-maya susubukan po nating magising. Binabantayan pa rin ang kondisyon ng 4 na biktima na nasa kritikal na kalagayan. Ayon sa LGU, sinagot na nila ang hospital bills maging ang pagpapalibing sa 80 anyos na ginang na sinawing palad. Tandem! Samantala, diniklara na ng city building officials ng Bulacan bilang condemned ang ikalawang palapag ng St. Peter the Apostle Church kasunod ang pagguho nito na ikinasawi ng isa katao. Batay sa naging pagsusuri ng mga otoridad, inaanay na ang kahoy na sumusuporta sa gumuhong bahagi ng simbahan kahit pansamantala muna itong hindi magagamit. Dahil dito, iminungkahi ni City Architect Pavel Halug na palitan na ng flooring steel o concrete ang sahig ng ikalawang palapag. Pinatututukan din itong si Architect Halug ang bubong ng simbahan na may steel support upang matiyak na ligtas pa itong gamitin. Samantala magpapatuloy naman ang magsusuri ng mga otoridad sa gusali hanggang sa Linggo upang matukoy kung maaari pang magsagawa ng misa sa nasabing simbahan. Tandem! Magbabalik po ang tandem, makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mga tagapagtangkilik. Oras
26 na sandali makalipas ang ika-6 ng morning. David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem. Babalik po ang tandem sa oras na 32 sandali makalipas ang ika-6 ng morning sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita. Tila hindi kontento si Senador Amy Marcos sa pinagkasunduan ni na Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na itigil na ang bangayan ng Senado at Kamara. Sa panayam ng DWIZ, aminado si Senador Marcos na hindi siya kumbinsido. Nahihinto ito dahil hindi pa rin tumitigil ang mga kongresista sa pambabatiko sa mga senador kaugnay sa People's Initiative at Charter Change. Matatanda nagkasundo sina Zubiri at Romualdez na itigil na ang bangayan o hidwaan ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa mismong kaarawan. 100th birthday po ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Palasyo. Wala naman talagang away, magulo lang talagang kausap ang ating speaker dahil ilang pangako na eh. Dati sabi nila yung Resolution 6 tapos tinuloy pa rin yung PI. Ang hinihingi lang natin, konting panahon para pag-usapan kung ano yung tamang sistema ng PI at hindi katulad nito. Kaso, ang problema sa kanila, tuloy-tuloy pa rin. Anong klase, anong pinag-usapan namin yan? Yan po ang tinig ni Senador Amy Marcos sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Tandem. Alright, sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad na makakakuha po tayo ng update kaugnay po doon sa nangyaring trahedya diyan po sa San Jose del Monte City sa Bulacan kung saan bumigay yung bahagi po ng ikalawang palapag ng isang simbahan sa gitna po ng Ash Wednesday nito pong Pebrero 14, Ate Juday. Talagang Miyerkules. merong hindi yung trahedya na yan, akalain mo, araw pa naman ng mga puso, nakadurog pala ng puso. Yan po nangyari ho na yan. Nasa kabilang linya po natin, si Ms. Gina Aizon, ang head ng CDRRMO ng San Jose del Monte, Bulacan. Magandang umaga po, Ms. Gina Aizon. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Ay, sandali. Oo. Na medyo nawala ng signal. At babalikan natin si Ms. Gina Aizon. Hihingi lang tayo ng update. Bukod doon sa isang nasawi na isang lola, may 4 na critical na okay na. Sige, okay na. Ms. Gina, welcome back sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Okay, magandang umaga po Sir Drew and Ma'am Judith at sa lahat po ng tagapakinig ng DWIZ po. Good morning, ma'am. Salamat po sa pagkakataon, ha? Opo, ma'am. Salamat po at kami po ay unang-una sa lahat nakikiramay po doon po sa pamilya po ng mga naulila po nito pong biktima, ito pong lola na ito diyan sa inyo pong lungsod. Well, anyway, ano na po ang kalagayan, ano na po ang sitwasyon? Kung di ako nagkakamali, 4 ho yung nasa critical na kondisyon. Kamusta na ho sila ngayon, Miss Gina? Actually sir, 7 pa po yung nasa ospital. 7 pa? At isa po yung medyo critical. Yung Critical? Hindi naman critical pero isa subject po kasi siya hindi malaman kung isa surgery because of her age. 82 na po kasi si Lola. Oo, naku. So meron po siyang multiple fracture na naranasan. Na ngayon nakaso po. Kasi isa rin po siya dun sa nasa ilalim po nung mezzanine. Kaya po medyo siya po yung isa sa binabantayan namin. Tapos the rest naman po ay merong isa subject for surgery. Oo. Yung isa naman po, yung pinaka-youngest namin, yung 15 years old na 15. apo din po nung apo po nitong critical natin. Apo, 7. Tama ba? 7 Pito ang- yung napuruhan Pito po. talaga.
Opo, 7 pa po yung admitted ngayon sa hospital. Nako. Yung 2 po ay isa subject na for surgery, tapos yung 2 po ay under observation. Tapos yung isang youngest po natin ay minomonitor din po Minomonitor. dahil meron din po siyang multiple abrasion at nagkaroon po ng bahagyang anxiety. Kaya po pina-admit na lang din po. Ma'am Gina, saan po Yes. yung tama nitong 7 na ito na nasa ospital pa? Ano po yung lubhang napinsala na bahagi po ng kanilang katawan? Apo, yung 2 pong isa subject for surgery, wrist fracture po, na lalaki po ito, male. Okay. Tapos yung isa naman po ay leg fracture. Babae po na 70 years old. Pero hindi ko rin po alam kung isa subject rin po sa surgery yung isa pa na nagkaroon po ng fracture sa nose bridge. Oh. Pero wala pa po kaming balita sa ngayon. Okay. Pero naka-admitted po siya under observation po. Tapos yung si Lola naman po, yung pinasok po ng ICU, multiple fracture sir eh. Kaya po iba't ibang bahagi po ng kanyang katawan po ang marami po siyang ay hindi inda na sakit po. Okay. How about naman Ma'am Gina yung ito pang yung nasawi po? Sino Opo. nakaburol na ho ba ito? Miss Apo, Gina? sir. Yes sir. So sino po ang sumagot nito pong gastos sa pagpapalibing dito po sa lola po ito, no? Opo, yes, sir. Senior 80 na po years ito, old no? po. 80. 80 years 80. old. Oo. Okay. Sino ho ang sumagot ho nun, Miss Gina? Ano po, ang sagot po dun sa pagpapalibing at sa burol po mismo, dahil ito po ay nakaburol ngayon sa San Fernando, tumulong po ang Diocese ng Malolos at Okay. and of course ang local government po ng San Jose del Monte para po matugunan ang lahat ng pangangailangan po nitong pamilya, lalo na po sa pagburol at sa paglilibing po ng labi ni Lola po. Opo. Ma'am Gina, ano pa yung ibang mga tulong po na ipinaabot na natin sa mga biktima po dito sa trahedyang ito? Apo, actually po, umabot na tayo sa 57 injured, bali 50 po yung outpatient na natin. Lahat po yun ay sinagot po ng ating pamahalaang lungsod, ang hospital bills. Ganon din po, tumulong din po ang diocese. Ngayon po, pinoprofile po ang lahat ng mga pamilya na ito upang mabigyan din po ng kahit kaunting tulong pinansyal at konting ayuda din po. Okay. How about naman po, Miss Gina, ito pong yung building ho, yung simbahan, ano ho, yan ho ba, kumbaga, may balita nga ho dito, condemned na daw, na. yung second floor, Yung bahagi. ng second floor. Apo. Yun ba, giniba na ba lahat yan? Actually, sir, yung portion lang po Portion ng lang. second floor opo ang bumagsak at lahat po yun cleaner na po natin. Cleaner na po ng ating CTM ISCOG at na-inspect na rin po ito ng ating Office of the City Building Official. Ngayon po ang aming pong pakikipag-ugnayan sa Cura Parroco na yung second floor po talaga ay definitely hindi na po siya pwedeng gamitin. Yung buo. Yung buo po na yung second floor. Parang mezzanine area din po siya na nakapaligid sa loob ng simbahan. So lahat po yun ay isa subject for repair na dahil nakita po na infested na nga po ng anay. Oh. So possibly po, lahat po ng portion na yon ay baka po nagapangan na rin ng anay. Kaya po isa subject po siya for repair. Pero the whole structure naman po ng simbahan dahil concrete naman po ito. Safe naman. Safe naman po siya. So, hindi ba kailangan pang hindi lang yung buong structure, di ho ba? Miss Gina, pati yung sa paligid din. Kailangan ba i-check din yun kung di ako nagkakamali? Kasi yung na-check Yes, na rin. Sir. Apo, sir. Meron din po kasing hired na parang maintenance yung parish church ng St. Peter the Apostle. Sila po yung nag-uugnayan ng aming city building official at ng aming city engineering office po. Oo. So, yan po ay nakita naman natin sa video, no? Nalagyan na nila ng mark. Oo, Apo. pero yan ho ay, kumbaga, close muna. Oo nga, Kaya ho oo nga pala, munang, no? dapat na maganap na misa o ng mga aktibidad dyan sa mismong Kwaresma pa naman ngayon. parokya.
Apo, yung huli po naming pakikipag-usap sa Cura Parroco, dahil safe naman po as declared yung pong kabuuan ng simbahan, except for the mezzanine area, pwede pa rin pong magdaos ng misa sa pinakaloob po ng simbahan. Okay. Pero definitely po, hindi na pwedeng gamitin ang second floor po Second ng floor. simbahan. Yes, ma'am. Oo, merong report, Ma'am Gina, no? Kanina, yung city architect, Apo. nagsabi, pinapatuklap yung bubong. Check din daw kung safe ba. Paano yun? Kung yun yung gagamitin mo dun gagamitin pa rin yung... Oo nga, ma'am. malaking bahagi nung simbahan. Kasi pati bubong Apo. na eh. Bubong na, check na raw eh. Yes, ma'am. Diba? Opo. Oo. Yun po yung ongoing na ginagawa po ngayon. Kapag Okay. ka po nakita po na infested yun, kasi trusses naman siya, or kung meron man din po dong wood na makikita, kasi ma'am, covered pa po siya eh, hindi pa po natin makikita kung ano po yung damage doon sa loob po ng Opo. ceiling and yung pinaka bubong po ng simbahan. Yun po yung ongoing na ginagawa sa ngayon. Definitely po, kapag ka may nakita po na hindi tama doon, yun po yung time na magdideklara po sila kung ano po yung mas dapat po na Gawin. gawin. Kung Oo, totally po na ibaban na or hindi po muna magkakandak ng Pagagamit, misa doon. ano? Opo. Oo. Kasi po, Quaresma din at ang dami Right. po talagang parishioner na gustong Pupunta. magsimba po sa simba. Kasi business district po yun, kaya napakarami din po talagang At saka tao. malaking simbahan ito no? Mhm. Imagine, Opo, may medyo mezzanine po, eh. opo. Di ba? Oo, nako. Ma'am, matanong ko lang, gano'n na ho ba katagal yung simbahan ho na yan? Ilang taon na ho ba yan? At gano'n na lamang ho kalaki yung impact na bumigay ho, yung Medyo marupok ba? marupok ho ba? Gaano na ho ba katagal yan? Nasa 30 years na daw po, ayon dun sa mga church worker, kasi yung Tatlong ating mga dekada kura, na pala, come and go oo. po sa simbahan. Yung mga matatanda na po na naglilingkod sa simbahan ay nakapagkwento na ganong 3 dekada na nga daw po yung simbahan po. Oh. So parang ginagawa na lang dyan siguro, no? I-repair na lang. Re-renovate, gano'n? I-renovate, Opo, kumbaga kung sa bahay, para siguro mas mukhang bago. Mukhang tumibay pa. Matibay, ganyan. Oo, pero dahil sa nangyari nga, nakakatakot. Kino-consider ho ba yun, ma'am? Kumbaga, i-overhaul ho yan. Kasi, di ba, kapag ikaw magpapagawa ka ng bahay, kapag ganyan, pati yung pundasyon. Pinaka-importante yun. Importante yung pundasyon, di ba? Yun. Kasi sabi nyo nga, Miss Gina, 3 dekada na pala yan eh. Hindi, Yes. kino-considera ho ba yun ng parokya at sa anong tulong ho na maibibigay ho ng lokal na pamahalaan and of course yung City Engineering Office ho ng San Jose? Apo. Actually, sir, continuous naman po yung pag-uusap ng aming lokal na pamahalaan at ng parish. Actually, sir, yung obispo po ng Malolos ng Bulacan ay bumaba na din po dito para mag-signify nga po ng tulong at support doon sa simbahan po mismo. Sila din po mismo nag-order na kailangan po tignan yung integrity Yun. ng simbahan at i-consult po ito talaga sa isang dalubhasa para makita po kung gaano pa katibay Yun. at kung ito po ba ay hindi nagagamitin, ganun po. So, nandun po sila sa proseso ngayon ng pag-assess ng kabuuan po ng simbahan natin. Yan, naku. Sige po. Ma'am Gina, from time to time, hingi po kami sa inyo po ng update, lalo po doon sa mga biktima po, yung sa mga nasa ospital pa rin po. Yung iba ho ba, yung mga nakauwi na, kumusta na nga pala? Nga pala, buti na, itanong natin, yung mga nakauwi na po, kamusta na ho sila? Wala na ho ba tayong mga additional pa na mga concerns regarding po doon sa kanila pong mga natamo na injuries po? Miss Gina, tinutulungan ho ba sila ng LGU? Lalo na po kapag kung sila po magpapagamot pa, baka meron pa kung silang kailangan na gamot, halimbawa magpa-hospital pa. Apo. Actually, sir, yung 50 na nakauwi na, yung 3 nga po rito ay yun po yung bumalik. Kaya po naging 7 po yung okay. total natin sa ngayon. Kasi po nung una, minor bruises sila. So nung nakaramdam po ng pain sa back, nakaramdam ng pain sa abdomen, Bumalik. mga ganun po. Or head po, medyo nahihilo-hilo. Sila po yung bumalik ng ospital at sila po yung nagpa-admit ngayon. Ayun. Kaya po, naging 7 po ang kasalukuyang nasa admission po natin at sa mga private hospital po ng ating
lungsod. Alright. Baka may apela pa ho kayo, panawagan sa inyo pong mga kababayan, particular dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, Ma'am Gina. Go ahead po. Opo, Sir Ma'am, hindi kasi maiwasan na kapag may kaguluhan, merong mananamantala. Ayun. Meron po Yan. kasi nag-report sa Kura Paroko na may nawalan ng cellphone. Sana naman kapag Mga may bantay mga sa ganitong lakay. sakuna, wag nang sabayan. Talaga pong mag-ingat po sa bawat sandali kasi nga po hindi natin alam ang sakuna na pwedeng mangyari anytime. Tapos kapag po naman may mga sakuna, yun mga pong hindi naman direktang involved, wag na pong makihalo kasi Opo. nakakagulo lang po Nakakagulo, sila right. Oo. doon sa Tama operations. po. Medyo, mas marami po kasi yung nag-video, nag-komento ng hindi tama, parang ganon. So, mas nakakadagdag lamang po sila sa dalahin po ng hindi lamang ng lokal na pamahalaan, kundi mismo nung parish community. Kasi nga po, syempre, sir, simbahan siya. Ayaw din naman po natin na hindi maging maganda po ang dating nito sa ating publiko. At yun po yung nakakasama ng loob na marami po na nananamantala kapag may mga sakuna po. Kaya tapos sa lahat po ng taga San Jose del Monte, San Joseño, at dun sa mga biktima po ng trahedya na ito, wag po kayong mag-alala. Ang lokal na pamahalaan po, lalong-lalo na po ang aming mayor at ang aming ate kong Rida Robes, hindi po sila tumitigil na magbigay po ng tulong doon sa mga nabiktima po ng trahedya po. Ma'am Gina, last na lang, sino ho ba ang, kumbaga, iniimbestigahan pa ho ba kung sino dapat ang managot dito sa trahedya na ito? Sino ho ba? Or, Kasi sino yung gumawa, yung contractor? Yes, ma'am, Miss Gina. Bala, oo. Sir, hindi ko po sa level yon, pero parang sa tingin ko wala naman pong gustong sisihin Ayun. sa nangyari. Opo, kasi nakita po na anay ang naging anay ang naging dahilan. So at yung bigat, yung volume po ng tao dahil nga po Tama. Ashwini. Ashwini, yun, So wala po ako nakikita sa lahat po ng pag-uusap o meeting, wala po ako nakikita na gustong sisihin pa sa nangyari po. Kasi lahat po ito aksidente, wala pong may gusto po. Right. Alright. Naku, sige po. Marami pong salamat, Opo. Miss Gina Aison, sa inyo pong Yes, paliwanag. sir. Yes, Magandang ma'am. umaga Opo. po, ma'am. Thank Good you so morning, much po. Ma'am Gina. Salamat Good morning po. Good morning. Ingat po kayo, ma'am. Salamat. Yes po, salamat po. Alright. Si Miss Gina Aison, ang inyo pong narinig, ang head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Jose del Monte City, Bulacan. Magbabalik po Tandem! ang tandem. Makalipas lamang ang ilang mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 11 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7. Tandem! Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pangulong Marcos sasabak sa iba't ibang aktibidad sa Agusan del Sur ngayong araw. Alamin natin kung ano-ano yan mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakatakdang sumabak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang aktibidad ngayong araw sa Agusan del Sur. Nabatid na pasado alas 9 ngayong umaga, inaasahan ang unang aktibidad ng Presidente at ito raw ay ang gagawing site inspection ng soil laboratory sa lugar. Kasunod ito'y pangunahan naman ni PBBM ang situation briefing kung saan naalamin ng Presidente ang pinakahuling update ukol sa ginagawang hakbang ng gobyerno sa mga apektado ng kalamidad. Matatandang tinamaan ng lalawigan ng matinding buhos ng ulan dulot ng shear line at low pressure area o LPA na nakaapekto sa may 12 bayan at higit 100 barangay. Huling aktibidad naman ng Presidente na nakalinya sa schedule nga ay ang gagawing pamamahagi ng titulo ng lupa para sa mga magsasaka kasama ang DAR o Department of Agrarian Reform. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. May bagong balita na on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Lala, binatikos ng advocacy group ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na Caritas PH ang sinasabing sulan sa mga lumagda sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Ayon kay Caritas PH Executive Secretary Father Antonio Labiao Jr., nakatanggap sila ng report na nagpapatuloy pa rin ang signature drive upang maamyandahan ang saligang batas. Gihit ni Father Labiao, hindi dapat samantalahin na mga nasa likod ng bayaran sa
People's Initiative ang pangangailangan ng mga mamamayan sa pera. Hinimok din ng naturang pari ang publiko na pag-aralan muna ang mga dokumento bago ito lagdaan. Tandem! Samantala, House Speaker Romualdez hinimok ang mga kapwa kongresista na itigil na ang word war sa mga senador. Ang detalye naman mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Sinita ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kapwa nito mambabatas sa mababang kapulungan na huwag nang magpapapatol sa mga inilalabas na pahayag ng ilang mga senador. Ito ang kinumpirma ni House Deputy Majority Leader Janet Garin matapos magkasundo sina Romualdez at Senate President Juan Miguel Zubiri na itigil na ang bangayan sa pagitan ng Kamara at Senado ukol pa rin sa People's Initiative para sa itinutulak na charter change. Ayon kay Garin, ipinag-uutos lamang anya ng House Speaker ay magpatuloy lang sa pagtatrabaho at iwasan na ang mga maaaring makaabala. Bukod anya sa hindi umano magandang halimbawa ang girian, naaksayarin anya ang pera ng taong bayan na nagbabayad ng buwis. Gayunman, may mga mamabatas pa rin anyang nagsabing sasagot pa rin sila sa mga patutsyada ng ilang senador. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Ay, salamat si Patrol 11 Tina Nolasco. Muli po magpabalik ang tandem makalipas lamang ang ilang paalala mula sa ating mahal na himpilan. Oras, 1 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 7.